ang nangyari nga dito no, sa pag-cancel nung Maisog Rally ay binusalan na naman tayo ng gobyernong ito. Kaya ka nga nagrarally kasi gusto nilang marinig ng Pangulo ang mga hinaing nila. Pero bingi itong Pangulong ito. So, that they were able to find a program or other bloggers as well na binibigyan sila ng boses ay napakalaking bagay at nakita natin yon dito sa surge ng... kasi grabe talaga yung ginawa nitong Marcos administration na to. Talagang wala na talagang kahihiyan. No? So, hindi talaga pumapayag na ang Pilipino dito sa pambabraso na ginawa ni Marcos, which is why they vote with viewing us, and if you look at the comments, they really are with us. No? Yeah, overwhelming. And ma'am, natutuwa ako na nasaksihan ko kahapon ang immediate reaction ni former President Rodrigo Duterte, though it was just below 2 minutes, pero malaman ang kanyang pagpapahayag. At mamaya ipi-play natin dito sa programa natin sa Pilipinas Nating Mahal. Nakikita mo ma'am na hindi siya nagalit kundi natutuwa at natatawa sapagkat nakikita niya yung pagka-desperado ng gobyernong ito na sabi niya, may pananagutan kayo sa mamamayan. Seryoso yung mga karapatan na ito, nasa konstitusyon ito, at natatawa na lang daw siya na lahat ng ginawa ng hakbang ng Maisog and People's Protest ay idinadaan sa ganitong panggigipit sa Tagum, sa Cebu, sa Bulacan, and we heard, ma'am, gano'n na rin ang ginagawa ngayon sa Dumaguete. And even sa Cagayan Valley na pagkilos nila Governor Mamba, ginigipit at kinakausap ang mga local government officials and other organizations na sumasama sa ganitong people's protest. So natuwa tayo na nagpahayag si Pangulong Duterte, pero nakikita mo yung kanyang linya is nakalinya pa rin sa pagrespeto ng mga batayang karapatan na nakasaad sa batas, lalo na sa saligang batas, Ma'am Lorraine. At ito yung kung bakit siya pinagkakatiwalaan at minamahal ng Pilipino, no? Na kahit na wala na siya sa poder at matanda na siya, no? Nakikita ko yon. Siya pa din talaga yung leader ng Pilipino, no? Kung ano yung sinabi niya, mabigat ang sinasabi niya. Kasi nga, pwede mo siyang pagkatiwalaan, hindi ka magkakamali pag binigay mo ang puso at tiwala mo kay President Duterte. Which is the opposite of Bongbong Marcos na kinasusuklaman ng taong bayan, na ngayon ang tawag sa kanya ay budol-budol man, sinungaling. Walang sinabing totoo, at ang goal lang niya, no, ang hangarin lang niya sa pag-upo sa pwesto ay para tumagal pa siya sa termino niya at makapagnakaw pa ng napakarami sa Pilipino, parang bitin na bitin pa siya dun sa mga bilyones na ninakaw nila sa atin. No, so you can see, for me, Eric Noel, I take the same view as the former president, no, na tinitignan ko ito in the long range talaga na whatever they're doing now, no, it's really already funny because they don't seem to be thinking anymore, no, kasi nakikita na natin na I like it very much that they're very obvious. No? Kasi para at this time when binubusalan nila ang media at mga bloggers, no, gusto nila nalilito tayo. But when they do something like that, it's very clear who they are. Yes, and because of that, Ma'am Lorraine, we have news na isasalang sa Pilipinas Nating Mahal kung saan ang mga conveners and organizers natin sa Maisog Rally sa Bulacan kahapon ay nanindigan at nagsiwalat ng katotohanan sa mga pangyayari ng ala martial law na mga panggigipit, pangbubusal at maniobrang ginawa para lamang hindi matuloy ang pagtitipon ng mapayapa ng mamamayan doon sa Bulacan kahapon. Tunghayan po natin ang ulat na ito. Lumapit sa SMNI News Team si Mang Ferdinand matapos maharang sa pupuntahang rally sa Bustos, Bulacan, linggo ng umaga, April 28. Saad niya, kahit mga tricycle sa Bustos ay ayos silang pasakayin matapos magsuot ng t-shirt na sumusuporta sa Maisog Defend the Flag Peace Rally ng mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil noong araw po, noong mga panahong nagdaan, wala pong pumipigil sa aming karapatan upang magpahayag ng aming mga hinaing. Kaya sa isang press conference sa San Juan City ay nagpaliwanag ang organizer sa aktibidad kung bakit hindi natuloy ang pagsasagawa ng mapayapang rally. Ayon sa co-convener ng grupo, nanggaling raw sa Malacanang ang pressure sa mga lokal na opisyal ng Bustos para pigilan ang event. Hinala ng grupo, si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagpapigil sa peace rally. Bakit po parang tila sindikato, mafia yung datingan? Walang kawala eh. Pagka sinabi po nating chain of command, hindi gagawin nung nasa ibabayan
nang walang matinding utos sa itaas. Samakin po ninyo dumaan sa Lieutenant Colonel. Pababa po sa Police Staff Sergeant. Sino kaya yung nasa likod ni Lieutenant Colonel? Malamang, it must be the Provincial Director. Ang tanong, sino kaya yung nasa itaas ni Provincial Director? It must be the Regional Director and so on and so on. So ang pinakadulo po nito, tatama po to doon sa tinatawag na pinakamataas po sa kanila. At sino po yan? Sino po yan sa tingin ninyo? Ito po ay ang presidente ng Pilipinas, si BBM. Saan pa ni Pilosopo, bakit raw yung mga makakaliwa ay hinahayaan ngayon ng gobyerno na mag-rally? Gayong sila naman daw sa kanilang grupo ay hindi naman kalaban ng pamahalaan. At ang nais lamang nila ay manawagan sa administrasyon. Na kami naman po, hindi naman kami komunista, hindi kami terorista, at lalong-lalong hindi po kami kalaban ng gobyerno. Nais lang ho nating ipahayag ang damdamin ng taong bayan. Matatandaan na pinarada sa entrance ng venue na maisog rally sa Bustos ang isang dambuhalang trailer truck para hindi makapasok ang organizers at attendees. Natakot na rin ang mga supplier ng light and sounds na magpunta dahil sa matinding pressure. Dagdag pa ayon sa organizers ang pagpapahirap ng local government sa kanila na makakuha ng permit kahit hindi na ito kailangan. Hindi naman kasi pag-aari ng gobyerno ang venue kundi isang pribadong lote. Ito pong rally natin na peace rally na isasagawa, pinirwisyo talaga ng mga durobo. Kitang-kita po natin yan kasi nagtulong-tulong sila mula munisipyo hanggang PNP, no, hanggang yung tao. Imagine ninyo yung tao, isinusuoli na sa amin yung pera, ayaw niya na talaga. Simpleng tao lang sila. Para naman kay dating Pangulong Duterte, labag sa saligang batas ang pagharang ng Bustos LGU sa may isog rally. Alam mo, nasa konstitusyon yan, mabigat yan to peaceably assemble for redress of grievance. It is a constitutional right of everybody, and you just cannot violate it. Kasi makakaroon ka ng kaso niyan at ang hatol niyan is dismissal from the service. Kaya ang organizers, pinag-aaralan na ang pagsasampa ng kaso sa lahat ng mga humarang sa aktibidad. Suportado naman ito ni dating Pangulong Duterte. Ako, dumaang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Nung mayor ako, hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos hindi tatagal dyan. Balang araw bababa yan ang kaso ninyo, sarili ninyong sakit ng ulo. So pag ito po, pinayagan po natin ito na hindi natin gagawan ng kaukulang legal na aksyon, wala na po tayo magiging kalayaan sa pagsasalita. Hindi ho natin pwedeng palagpasin ang ganitong mga pagkakataon. Meron po tayong mga legal remedies na pwedeng gawin po rito. I-announce po namin sa inyo later on kung ano ang mga planong gagawin. Yon ang ilan sa ating mga kababayan matapos na hindi matuloy ang inaasahang maisog peace rally sa Bustos, Bulacan. Ang ilan kasi sa kanila bumiyahe pa ng malayo makasali lang sa naturang peace rally. Si Caridad Raza na taga Marinduque, tinawid pa ang dagat makapunta lang sa Bulacan. Taga Marinduque po ako sa puso ng Pilipinas. Kahapon pa po ako nag-travel para po maghanda na sa attendance itong rally na ito. Nung April 9 ko pa po ito inaabangan. Ayon kay Caridad, matagal na niyang gustong puntahan ang naturang rally upang samahan ang ating mga kababayan na ipagsigawan ang kanilang mga hinaing sa kasalukuyang administrasyon. Hindi naman po ako magpapatinag doon sa layo ng venue dahil matagal ko na rin po talagang gustong attendan itong rally na ito. Dahil gusto ko pong makiisa doon sa sigaw po ng mamamayan. Dagdag pa nito na marami siyang nakita na ginawa ng kasalukuyang administrasyon na hindi niya nagustuhan at isa na nga rito ay ang pagpapasara sa SMNI. Marami po. Unang-una na lang po ay noong pinasara nila yung SMNI na doon po namin nakita kung paano magasik ng terror itong ating mga CPP, NPA, NDF. Para naman kay Nanay Jennifer na mula sa Quezon City, hindi maganda ang sitwasyon ngayon ng ating bansa. Wala akong
akong stress sa pamilya, sa buhay namin. Na-stress ako sa pangyayari sa Pilipinas. Kasi hindi talaga maganda. Hindi maganda ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Tapos ito pa, sinusupil nila yung kalayaan nating magpapahayag. Oh, wala naman tayong gagawin dito eh. Mag-pre-rally tayo, ipapahayag kung anong-ano natin. Dapat nga sila makikinig eh. Ayon kay Nanay Jennifer, sayang lang anya ang nasimula ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi tinupad ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangako nito noong ito'y nangangampanya pa lang. Malay mo, magkaroon sila ng konsensya, no? Na mabago pa nila yung mga ginagawa nila ngayon. Kasi sa totoo lang, walang ginagawa. Yung 6 na taon ni Duterte ngayon, nawawala lahat. Wala, hindi pinagpatuloy. Kaya ganun na lang ang sama ng kanyang loob kung bakit hindi natuloy ang Maisog Rally. Masama, syempre masama. Kasi ang ano lang namin dito na gusto namin maipahayag yung mga naramdaman namin, yung mga na-experience namin ngayon. Linggo ng umaga nang iharang ng mga pulis ang mga upuan at motorsiklo sa bahagi ng rotonda sa Bustos, Bulacan. Ipinangharang din ng mga ayaw sa rally ang isang 10-wheeler truck sa venue upang hindi makapag-set up ng stage. Ayon sa mga nakausap ng SMNI News, tila nasa ilalim na ng martial law ang Pilipinas dahil sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito ba ang mamanahin niya na magkakaroon tayo ng klase ng martial law? Paninikil sa gobyernong ito na hindi na tayo malaya. Ito ay maling-mali. Ito yung mga vloggers po na nawawalan din ng plataforma kapag sila ay nagbibigay ng kritisismo at obvious naman po na nakikita natin yung pattern na kapag merong nag-e-express ng sentimiento sa gobyerno, tinatanggal sila sa pwesto, katulad na rin lang po yung nangyari kay Governor Yubahib at yung mga sumusuporta po sa mga sentimiento ng tao ay parang nagkakaroon ng retaliation. Ay, oo naman. Oo naman. Pagsigil sa karapatan ng tao is another form of dictatorship. Yun nga lang, hindi verbal, walang basta silent ML. Oo, hindi maganda. Martial law. Kasi kita mo, karapatan nating magpapahayag pero hinaharang tayo. Talagang sila kulang na nang mag-declare mismo si BBM ng martial law. Kasi wala, ginigipit na niya lahat. Ito na nga sinasabi ko, lahat ng kumakampi sa katotohanan, ginugurgur nila. Sa huli hindi man natuloy ang Maisog Peace Rally sa Bulacan, ay aantabay pa rin ang mga Pilipino sa susunod na pagsasagawa nito. Kung hindi man natuloy ito, bilang Pilipino, hindi ako pinanghihinaan ng loob. Willing ako mag-antay ng kasunod. At sa inyo mga nandyan na nakaupo, huwag kayong mag-alala. Maraming pagkakataon, maraming lugar. Hindi man sa Bulacan, iikot ang Maisog sa iba't ibang lugar. Magkikita at magkikita po tayo. Ayun. Mga kababayan, Ma'am Lorraine, no, nasaksihan ng taong bayan kung paano nagbuhos ng sentimiento at saloobin ng ordinaryong mamamayan as far as coming from Marinduque and as far as coming from Lanao. even There are people from Lanao. Yeah, in Quezon Province. Yes. And many more coming sa Bulacan kahapon. Ang ganitong taktika po ng gobyernong Marcos Jr. ay very typical and very symbolic sa ginawa ng mga panghakbang ng pang-martial law ng kanyang tatay. Pero at least yun ay may bayag ang tatay niya na to own up to the rule of authoritarianism by declaring martial law at isuppress ang konstitusyon at mga karapatan at batas para sa pangangalaga sa karapatan ng mamamayan. Ito, nagkukunwari siyang democratic, constitutional government siya, may mga batas, nagbabait-baitan. Pero ang hakbang na ginagawa niya was sharply pointed out by former President Rodrigo Duterte and many observers, mga abogado at human rights advocates, yung truest sense, mama, ng human rights advocates, that he is now going towards the rule of authoritarianism, despotiko at tiraniko na walang pagkilala sa mga garantiya at mga pagkasagrado ng batas, even yung saligang batas natin. Ma'am Lorraine, your comment sa nakita mo at natunghayan mong pagbuhos ng saloobin ng mamamayang Pilipino. There are two things that really resonated with me. Number one, yung napakaganda marinig ng boses ng ordinaryong mamamayan. At makikita mo, I'm so proud when I see mga kababayan natin na lumalaban ng ganyan. No? So, hindi talaga kilala ni Bongbong Marcos ang Pilipino. He is so up there, no, sa Forbes Park, ngayon sa Malacanang, snort-snort lang, no. He is so out of touch with reality, and he hasn't made it his business to find out about the people that he's supposed to serve. So hindi niya kilala itong mga Pilipino, kung kaya't napakabastos ng Pangulo na ito sa Pilipino. Katulad yan ni Tambaloslos. No, akala niya pwede tayong bilhin,
pwede tayong gawin yung mga drug, yung stage na drug bust, no, na akala nila bobo tayo, no? Akala nila nagko-cocaine tayo, katulad nila ng Lifetime na nabobo na tayo. No, so listening to the Filipino people now, no, this is the tragedy of this Marcos administration is that it hasn't learned that the real power is in the people, and you have to go down there and listen to the people. And then number 2, no, gustong-gusto ko na nagsalita si PRRD, no? Kasi ang sinasabi niya, he was talking about the law. Yeah. And this is a man of the law. Ito si PRRD, yan ang dharma, yan ang essence ng ating Pangulo. At alam niya, kung iba nagsalita nito, kung iba nagsabi nito, na puro salita lang yan. But when the former president speaks about law and order and about the constitutions, naniniwala ang tao, talagang nararamdaman natin. He has that moral authority to talk about it. And this is why, for me, I will follow him to the ends of the earth. And I'm not the only one who's like that. It will be a lot of Filipinos because he is really who he is. Hindi siya nagpapanggap, hindi siya nagsusuot ng maskara. At yung pagmamahal niya sa Pilipino ay tunay. At yung respeto niya sa Pilipino ay tunay. At yung respeto niya sa saligang batas ay tunay. At ginagawa niya by practice. Oh, Sabi niya, nag-mayor ako, 18 Yes. years. Nag-presidente siya 6 na taon, 25 years in direct public service executive function. Si Pangulong Duterte never niyang pinigilan ang pagrarally o ang mga pagpapahayag at mapayapang mga pagtitipo ng mamamayan kahit ito ay bumabatikos sa kanya, like yung ginawa ng CPP, NPA, NDF na movement against tyranny at yung mga rise up against extrajudicial killings na pati si Sister Patricia Fox at mga dayuhan hinahakot na illegal yan. Si Pangulong Duterte hindi niya binusalan, hindi niya pinigilan ng trailer truck, hindi siya nag-hire ng mga maton at mga sanggano para maghawak ng tubo at takutin at saktan ang mga magrarally. Never niyang ginawa.